Kasunod ng mga tumamang kalamidad sa ating bansa noong nakarang taon, Department of Science and Technology mas pinaigting ang paghahanda sa mga sakuna. Ang detalye mula kay Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Patuloy ang sinasagawang panawagan ng Department of Science and Technology sa iba't ibang sektor upang maiparating ang kahalagahan ng pagiging handa sakaling dumating ang sakuna. Sa pakikipag-ugnayan ng DOST sa Department of Interior and Local Government at Office of the Civil Defense sa pamamagitan ng nationwide roadshow hinggil sa naiibang estado ng panahon, layunin nitong mapalawig pa ang mga teknikal na kaalaman ng mga local government units sa buong bansa bago pa man sumapit ang kalamidad. Ipinaliwanag ni DOST Assistant Secretary Raimundo Liboro na malaking tulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa hanay ng siyensya para sa ligtas na komunidad. So this time, iba na ang panahon. It's all in the poster. It's all here. It's early warning, early action. What do we mean by this? What we want people to do is to respond to the warning of our agencies, DOST PBOX, DOST Pag-asa. Pag sinabi ni Pag-asa signal number 1, 2, 3, and 4, pag sinabi ni PBOX na tsunami, advisory tsunami alert, ano ba ang mga ibig sabihin nito sa inyo at paano ba ma-translate yan into early action by our local communities? Samantala, nananatiling nasa high-risk level ang mga bulubunduking bahagi ng resyong Cordillera. Ayon kay DOST PBOX Director Dr. Renato Solidum, kailangan magamit ng mga local government units sa mga impormasyon hinggil sa geologic maps, geological hazards, hydrometeorological hazards, disaster risk exposure assessment for mitigation, at maging ang nationwide operational assessment of hazards bilang kahandaan sa mga kalamidad at sakuna. To answer the question, yes, very high risk in terms of geological hazards. As you know, CAR is mountainous and there are several active faults traversing the different provinces. In my presentation, I mentioned about the different scenarios that one must use for preparedness and response. And one of the advocacies that UST is really doing is to promote the phrase disaster imagination that is needed by people. Ano po ba yung disaster imagination? Para makita hindi lang yung panganib, pati rin yung epekto sa mga kabayanan at para ma-motivate ang ating mga kababayan ay magkaroon ng mga tools or awareness campaigns na maisip nila kung anong epekto ng mga posibleng panganib sa kanila mismo, sa kanilang pamilya. Mula sa Luzon ng Baguio para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.